love! Samahan niyo ako sa date namin dito sa Boracay! 5:30 nga pala ako nagising para mag-ayos pero hindi ko na binansa yung buhok ko. Nag-half bath lang ako. Dahil bago matulog kagabi ay naligo naman ako. 8 AM ang call time namin para sa island hopping dahil ang itinerary namin ngayong araw, mag-island hopping kami ng umaga, team building sa hapon at pagkatapos nun ay free time na. Mag-upload na lang ako ulit ng separate video ng Get Dressed With Me para sa day 2 namin. Simple lang naman yung suot ko dyan, nag-rush guard lang ako. Basta, puro pink yan. Ano pa nga ba? After kong mag-ayos, bumaba na rin kami agad para mag-breakfast. Dahil medyo late na nga kami nakababa, kaya nagmadali na rin kami agad para makakain kami bago kami mag-island hopping. For breakfast, nag-egg lang ako, fried rice, hotdog, at saka potato. Dalawang island pala yung pupuntahan namin ngayon. Yung isa ay Crystal Cove, yung isa naman ay Puka Beach. After namin kumain, bumaba na rin kami agad dahil island hopping na namin. Medyo late na nga kami nakaalis niyan kasi may mga iniintay pa kami na kasama namin. Ang ganda ng beach ng Boracay, mapaumaga, hapon, ngayon, bukas at magpakailanman. Ay, basta dito yung real definition ng crystal clear waters. Crystal clear! Claiming soon, makakabalik din ako dito pero kasama ko na yung mga kapatid ko at dapat marami ng pera. Mahaba-haba din pala yung nilakad namin bago kami makasakay ng boat. Sinadya ko talagang maging balot na balot ako dahil ayokong mangitim. Hulaan nyo anong favorite kong color. Ang magsagot ng color pink ay mali. Ganyan ang postura ng mga babaeng takot mangitim pero masusunog din naman mamaya. 3 months lumaklak ng beauty meal, 3 days lang masasayang sa Boracay. Medyo mahaba-haba yung biniyahe namin papunta ng Crystal Cove at papunta rin ng Puka Beach. Siguro inabot kami ng 1 oras o lagpas pa. Habang pinagmamasdan ko yung mga dinadaanan namin, naiisip ko na sobrang grabe yung creation ni Lord, no? Grabe, ang ganda. Wala lang, nakakamangha lang. And thank you, Lord, for this experience. Claiming soon, kasama ko na yung family ko dito. Sa bawat island na napupuntahan namin, niisip ko na sana soon madala ko din dito yung mga lola ko na nagpalaki sa akin. Pinagpipray ko kay Lord na nawa someday ma-experience din nila yung mga ganitong bagay na na-experience ko. After nga pala namin makapunta sa Crystal Cove, dumiretso naman kami ng Puka Beach. Dito sa Puka Beach nga pala ako nag-crystal kayak. Hindi kami nagtagal sa Crystal Cove pero dito sa Puka Beach kami nagtagal kasi mga nag-picture-picture at yung iba nag-swimming din. Nagdala ko ng scarf para may pang-cover up ako kapag hinubad ko yung rash guard ko. Alam nyo, useless yung pagbabalot ko ng malala dahil dito ako nasunog sa crystal kayak. Wala na, neg-isra na siya. 200 per head nga pala yung binayad namin dito sa crystal kayak at sila na rin na magtuturo sa inyo kung anong posing yung gagawin nyo. Ito yung ilan sa mga result ng picture ko dito sa crystal kayak. After namin mag-kayak, bumalik kami agad sa boat dahil babalik na kami ng accommodation for lunch dahil magre-ready na kami for team building ng hapon. Hindi pala muna kami nagbanlaw pagbalik namin dahil kumain muna kami ng lunch. After niya, nagbihis na rin kami agad at nag-ready para sa team building namin. At dahil wala na nga akong extrang damit, sinuot ko na lang din yung rash guard ko at yung skirt na suot ko nung first day. Nagtatawanan kami dyan ni Yvonne kasi sabi niya buong vlog daw siya daw yung nakikitang kasama ko. Ganon talaga, hindi dapat naghihiwalay ang mother pink at ang baby pink. Hindi ko na na-videohan yung team building namin pero 2 beses nanalo yung section namin. After nyan, bumalik na kami ng room para mag-ready dahil free time na namin! Yes! During our free time, naisipan namin mag-banana boat dahil yun na lang yung activity na kayang gawin dahil malapit nang mag-cut off. Tsaka medyo pricey din kasi yung mga activities. Dapat talaga mag-UFO kami kaso 800 plus per pack. So hindi na namin siya kaya dahil baka maubos ang aming mga pera. O diba, sa video na to halata talaga na medyo nasunog ang aking noo. Pero okay lang yan, ang mahalaga, slay ang ating mga picture. Yes! Wow! Sumakay muna kami ng speedboat papunta sa banana boat. O diba, ang iingay namin. Paano naman kasi si Kuya palong-palong mag-drive? 450 per head nga pala tong banana boat. Sulit na kasi sobrang saya talaga ng experience. Lalo na kung mga tropa mo yung kasama mo. Yung tipong binabalibog na kayo ng paulit-ulit pero ang saya nyo pa din. Pagtapos namin mag-banana boat, nag-swimming naman kami agad dahil mag-aabang kami ng sunset. Kumain din pala kami ng Coco Mama kaso hindi ko na na-videohan pero yan yung picture. Siguro kung i-rate ko siya, 8 out of 10. Basta masarap naman siya. Hala, ni-rate niya. Isa pala sa napansin ko sa dagat, kapag umaga, medyo malumot siya
siya, pero pagdating ng hapon, nawawala na yung lumot. O diba, si Neo talaga yung photographer ko. Sobrang perfect talaga niyan magpicture. I'm so lucky kasi very supportive talaga yung mga friends ko pagdating sa mga ganitong bagay. Alam nyo, totoo, sobrang ganda ng sunset dito sa Boracay. As someone who really loves sunset, mai-in-love ka talaga sa sunset ng Boracay. Sobrang ganda. Nag-swimming kami hanggang gabi, then after nun, tsaka kami namili ng mga pangpasalubong namin. Sa tuwing may tour talaga kami, nag-uuwi ako ng mga pasalubong sa lolo't lola ko, sa mga pinsan ko, mga keychain sa mga kapatid ko. Dahil isa sa love language ko ang giving gift. Kaya every time may tour kami, nag-iipon talaga ako ng pocket money ko para may pambili ako ng pasalubong sa kanila. Kasi ang sarap kaya sa pakiramdam kapag nakikita mo silang masaya dahil may inuwi ka para sa kanila. Medyo matagal kaming namili dahil inikot talaga namin para marami akong pagpilian at sa isang iglap na ubos ang 1.5 ko. After naming mamili, dumiretso ulit kami sa Sunset View Resto para sa dinner. Marami-rami nga pala akong nabili. Bumili ako ng t-shirt ni Papa at saka ng lolo ko. Bumili rin ako ng mga keychain, ref magnet, pouch para sa mga tita ko at lola ko. Pati na rin pala ng mga dress para sa mga pinsan kong bulili. Binilan ko rin ng cap yung lolo ko kasi every time na may tour kami, binibilhan ko talaga siya ng sombrero. Overall, nang nagastos ko sa lahat ng pasalubong at souvenir, umabot ng 1.5 plus. Happy ako sa mga nabili ko kasi alam kong magiging happy din yung mga pagbibigyan ko. Pagbalik namin ng room, naligo ako agad dahil akala ko makakapagpahinga na ako, pero hindi pa pala. Dahil niyaya ako ni Yvonne na bumaba daw kami maglakad-lakad, ewan ko kung anong trip niya. Ganyan bang itsura ng matutulog na? Naka-outfit? Talaga ba? Naglakad-lakad lang kami dyan, tapos nagkwentuhan, nag-deep talks lang. Pero sa totoo lang, ang sarap palang maglakad-lakad sa Boracay ng mga ganitong oras. Magwa 1 AM na neto at sinong taong maglalakad ng ganyang oras? Syempre, kami. Actually, tinatamad na ako neto pero pinilit lang ako ni Yvonne na kumbinsi niya ako dahil kinabukasan uuwi na kami. Wala na kaming activity ng third day. Kaya nilubos na namin yung last night namin dito sa Boracay. Marami-rami din kaming napagkwentuhan. Prinoblema din namin ang problema ng ibang tao. Pinuntahan din pala namin yung iba naming mga friends at naisipan namin mag-ice cream sa 7-Eleven. Isa to sa mga core memories ko dito sa Boracay. Yung tipong magsi-7-Eleven ka ng 1 AM para lang mag-ice cream. Ewan ko ba sa mga babaeng to kung ano-ano ang cravings. Mura lang naman ang PT. Charis! Hindi mabubuntis. After nito, bumalik na rin kami ng accommodation dahil pagod na rin kaming lahat at maaga pa kami kinabukasan dahil 5 AM ulit ang wake-up call namin. Before I end this vlog, I want to say thank you sa mama ko for being a hardworking mom kaya ako nakasama dito sa tour namin and also syempre kay Lord dahil sa experience na to. Pagdating ng room, naghilamos na ako ulit para ready na matulog dahil deserve ng katawang lupa natin ang pahinga. That's it for today, loves. Thanks for watching. Love, Aryan!